Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Isang magandang maulang umaga sa ating lahat, mga kasolidra. Malugod ko kayong binabati sa ating muling pagtitipon para sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang pagpapala ang panibagong umaga na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang panibagong pagkakataon upang siya ay sambahin, pasalamatan, at makinig sa kanyang banal na salita. Sa gitna ng mga hamon, responsibilidad, at iba't ibang pagsubok na ating kinaharap, naway magsilbing matibay na pundasyon ang ating pagninilay sa salita ng Diyos, tulad ng isang bahay na itinayo sa ibabaw ng matibay na bato. Ang ating buhay ay magiging matatag kapag ang Panginoon ang ating sandigan at ang kanyang mga salita ang ating sinusunod. Kaya ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Nabuksan niya ang ating isip upang maunawaan ang kanyang mensahe at palakasin ang ating pananampalataya upang maisabuhay natin ang kanyang kalooban sa buong maghapon. Maligayang pagdalo sa The Solid Rock Morning Devotion at naway pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos habang tayo ay nakikinig at nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita. Ang ating pong pagmimilayan ngayong umaga, mga kasolidra, ay nasa mga awit 119 verses 130. Ito ang sinasabi: ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw, nagbibigay dunong ito sa walang pangkaranasan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Saglit po tayong manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan at mapagmahal na Panginoon, lumalapit kami sa iyong banal na presensya na may pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri. Salamat po sa panibagong araw, sa hiningang iyong ipinagkaloob, at sa pagkakataong muli kaming nilay upang sambahin ka, pag-aralan ang iyong mga salita at maranasan ang iyong presensya. Panginoon, kinikilala namin na ikaw ang pinagmulan ng tunay na karunungan at liwanag. Ayon sa iyong mga salita, ang pagbubukas ng iyong mga salita ay nagbibigay ng liwanag at unawa. Kaya't sa oras na ito, pinubuksan namin ang aming mga puso at isipan. Alisin mo ang anumang pagkaalinlangan, takot, pagmamataas, o anumang hadlang na makapipigil sa aming marinig ang iyong tinig. Banal na Espiritu, ikaw ang aming guro at tagapayo. Gabayan mo kami
sa aming pagninilay ng iyong mga salita. Bigyan mo kami ng bukas na isipan upang maunawaan namin ang iyong kalooban at ang ng pusong handang sumunod sa iyong mga utos. Naway ang mensaheng ito, maaming marinig, ay hindi lamang manatili sa aming isipan, kundi magbunga ng pagbabago ng aming buhay. Amin din nilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa mga laylayan ng lipunan. Sila po ay pagpalain mo at bigyan mo sila ng pangangailangan sa araw-araw. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kapatid na sa malapit sa mga ilog, mga kabundukan, sa mga karagatan. Dahil merong habagat, may ulan, Panginoon, na maging sani ng pagbaha, paglandslide. Sila po'y ingatan mo, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, sa mga aksidente sa kanilang buhay. Bago sila po'y iyong hanguin doon sa lugar kung saan naroon ang mga kalamidad, Panginoon. Proteksyonan mo sila, Panginoon. Dalangin din namin ang iyong pagpapala sa iyong mga lingkod na magbabahagi ng iyong mga salita. Puspusin mo sila ng karunungan, ng kapangyarihan, at ng katapangan upang maipahayag nila ang iyong katotohanan ng malinaw, ng may pag-ibig at ng may pagpapahid ng banal na Espiritu. Pagpalain mo rin ang bawat pamilyang kinakatawan namin, ang aming simbahan, ang aming pamayanan, at ang aming bansa. Naway ang liwanag ng iyong salita ang maghari sa aming mga puso upang kami ay maging mga tapat na tagasunod ni Kristo at maging ilaw sa mundong nangangailangan ng pag-asa. Ito ang aming taimtim na panalangin na aming idinudulog sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Yun. Isang maulang umaga po, umuli, mga kasolidrat. No? Mag-ingat lang po tayo sa ating pagbabiyahe. Sa pagdadaan nyo, lalo na yung mga nagmumotor. Dahil may mga lugar na hindi natin alam na mayroong butas dahil may mga tubig, may baha. Kaya ingat-ingat lang po mga kapatid, mga kasolidrat. Now, ang ating pagninilayan ngayong umaga ay may pamagat na liwanag na nagbabago sa puso at isipan. Yan. No? Liwanag na nagbabago ng puso at isipan. Mga kasolidrat, mga kapatid ko kay Kristo, ang salita ng Diyos ay hindi lamang koleksyon ng mga sinaunang kasulatan. Ito ay buhay, makapangyarihan, at patuloy na gumagawa sa puso ng bawat taong handang makinig at sumunod. Sa mga awit 119, talatang 130, ipinapaalala sa atin na kapag binuksan natin ang ating puso sa salita ng Diyos, ito ay nagdudulot ng liwanag sa ating buhay. Tulad ng isang ilaw, mga kasolidrat, mga kapatid, na tumatanglaw sa madilim na daan, ang salita ng Panginoon ang nagbibigay ng tamang direksyon sa ating paglalakbay sa buhay. Maraming tao ang nabubuhay sa gitna ng kalituhan, sa gitna ng takot, sa gitna ng kawalan ng pag-asa. May mga pagkakataong hindi natin alam kung ano ang tamang desisyon, kung paano
haharapin ang mga pagsubok o kung saan tayo tutungo. Ngunit mga kasulidrak, mga kapatid ko kay Kristo, ang pangako ng Diyos ay malinaw. Ang kanyang salita ay nagbibigay liwanag. Hindi nito agad inaalis ang lahat ng problema. No? Hindi lahat inaalis ang lahat ng problema. Ngunit mga kasulidrak, mga kapatid, binibigyan tayo nito ng karunungan, ng lakas, at ng pag-asang kailangan upang magpatuloy. Ang salitang pagbubukas ay mahalaga. Hindi sapat na mayroon tayong Biblia sa ating tahanan. Kailangan itong buksan, mga kasulidrak, mga kapatid. Kailangan natin itong buksan. Kailangan natin itong basahin at pag-aralan, pagnilayan, at higit sa lahat, mga kasulidrak, ating isabuhay. Isabuhay. Makita sa ating buhay. Kapag binubuksan natin ang salita ng Diyos, para nating binubuksan ang ating sarili sa Kanyang presensya. Ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay ng tunay, ng tunay na unawa sa ating binabasa at tinutulungan tayong maisabuhay ito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sinasabi rin ng talata na ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng unawa sa mga walang muwang. No? Sa mga walang muwang. Ipinakikita nito na ang karunungan ng Diyos ay hindi nakasalalay sa antas ng ating edukasyon. No? Kahit ikaw man ay may PhD na, di ba? Hindi ito nakasalalay sa antas ng ating mataas o ano yung edukasyon nating nakuha. Hindi rin ito nakasalalay sa antas ng ating edad o sa katayuan sa buhay. Ha? Ang mahalaga, mga kasulidrak, mga kapatid ko kay Kristo, ay ang mapagpakumbabang puso. No? Mapagpakumbabang puso na handang matuto. Ang Diyos ay nagkakaloob ng karunungan sa sino mang lumalapit sa Kanya ng may pananampalataya at pagnanais na sumunod. Sa panahon ngayon, mga kapatid ko kay Kristo, mga kasulidra, napakaraming tinig. No? Napakaraming tinig ang ating naririnig. Mula sa social media, mula sa mga balita, opinyon ng ibang tao, at iba't ibang ideolohiya. Kung minsan, ang mga ito ay nagdudulot ng kalituhan sa ating pananampalataya. Kaya lalong mahalagang ugaliing lumapit sa salita ng Diyos. Ang katotohanan ng Diyos ang nagsisilbing pamantayan upang matukoy natin kung alin ang tama at alin ang mali. Ang liwanag ng Kanyang salita, mga kasolidra, ang nag-iingat sa atin laban sa panliling lang at maling landas. So ang salita ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng kaalaman. Hindi lamang nagbibigay ng kaalaman. Binabago rin nito ang ating pagkatao. Kapag patuloy tayong namumuhay ayon sa Kanyang mga utos, unti-unti tayong hinuhubog. Mga kasolidrat, mga kapatid, unti-unti tayong hinuhubog upang maging higit na katulad ni Kristo. So ang ating mga pag-uugali,
ang ating mga pananalita, mga desisyon, at pakikitungo sa kapwa ay nagiging bunga. No? Ito'y nagiging bunga ng liwanag ng Diyos na nananahan sa ating puso. Bilang mga Kristiyano, mga kasulidra, kapatid ko kay Kristo, tinatawag tayong maging ilaw sa sanlibutan. Ngunit hindi tayo makapagbibigay ng liwanag sa ibang kung tayo mismo ay hindi pinagliliwanag ng salita ng Diyos. Ang isang buhay ay nakaugat sa kasulatan ay nagiging mabuting patutuo sa pamilya, sa simbahan, sa paaralan, kung sa lugar ng trabaho, at buong pamayanan. So ang ating mga gawa, mga kasolidra, ay nagiging salamin. No? Nagiging salamin ang ating mga gawa ng katotohanang ating pinaniniwalaan. So ang liwanag ng Diyos ay nagbibigay rin ng pag-asa sa mga dumaraan sa mabibigat na pagsubok. Kapag tila madilim ang ating kinabukasan, ang kanyang mga pangako ang nagpapaalala na hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. So ang bawat talata ng Biblia, mga kasolidra, mga kapatid ko kay Kristo, ay maaaring maging pinagmumulan ng lakas, ng kapayapaan, at ng pag-asa sa gitna ng mga unos ng buhay. Ang tanong sa bawat isa sa atin ay ito, mga kasolidra, mga kapatid. Binubuksan ba natin ang ating puso sa salita ng Diyos araw-araw? Binubuksan ba natin ang ating puso sa salita ng Diyos araw-araw? Hindi sapat ang makarinig lamang ng mensahe tuwing linggo. Ang tunay na paglago sa pananampalataya ay nangyayari kapag araw-araw nating hinahanap ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang mga salita at hinahayaang gabayan tayo nito sa bawat hakbang ng ating buhay. Naway maging bahagi ng ating pang-araw-araw na disiplina ang pagbabasa, pagmumuni-muni at pagsasabuhay ng Biblia, ng salita ng Diyos. Habang lalo nating nauunawaan ang salita ng Diyos, lalo rin nating nakilala ang kanyang puso, nararanasan ang kanyang pag-ibig, at natutupad ang kanyang layunin para sa ating buhay. Sa huli, mga kasulitra, ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa karunungan ng tao, kundi sa Diyos. Tandaan natin yan, mga kasulitra. Ang tunay na liwanag ay hindi nagmumula sa karunungan ng tao. Kahit patapos ka na ng PhD mo, hindi yun. Hindi nagmumula doon, kundi nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Ang salita ay nagbibigay ng direksyon sa naliligaw. Nagbibigay ng direksyon sa pag-asa sa pinanghihinaan ng loob. Karunungan sa naghahanap ng katotohanan at buhay na walang hanggan sa mga sumasampalataya kay Hesukristo. Kahit manatili tayong nakaugat, mga kasolidra, manatili tayong nakaugat sa salita ng Diyos. Sapagkat dito natin matatagpuan ang liwanag na hindi kailanman mamamatay at ang katotohanang magdadala sa atin sa buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Mga kapatid, mga kasolidra, ang hamon ng talatang ito ay buksan natin
hindi lamang ang ating Biblia, kundi higit sa lahat ang ating puso sa salita ng Diyos. Sa mundong puno ng kalituhan, maling impormasyon, tukso, at iba't ibang impluensya, ang salita ng Diyos ang tanging liwanag na nagbibigay sa atin ng tamang direksyon. Tanungin natin ang ating sarili, mga kasulidrak, mga kapatid ko kay Kristo. Naglaan ba tayo ng oras araw-araw upang basahin at pagnilayan ang salita ng Diyos? Hinayaan ba nating baguhin ang kanyang salita ang ating pag-iisip, pananalita at pamumuhay? Isinasabuhay ba natin ang ating natutunan o nanatili lamang itong kaalaman sa ating isipan? Hinahamon tayo ng Diyos, mga kasulidrak, mga kapatid, na huwag maging kontento, no? Huwag maging kontento sa pakikinig lamang ng kanyang salita. Tayo ay tinatawag na mamuhay ayon dito sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating paaralan, o sa ating simbahan at sa ating pakikitungo sa kapwa. Kapag ang salita ng Diyos ang ating gabay, tayo ay magiging ilaw rin sa buhay ng ibang tao at magiging mabuting patutuo ng kanyang pag-ibig at katotohanan. Mga kasulidrak, mga kapatid ko kay Kristo, ngayong araw, tanggapin natin ang hamong ito. Buksan ang Biblia, buksan ang puso, tanggapin ang liwanag ng Diyos at hayaan ang kanyang salita ang maging gabay sa bawat desisyon, sa bawat kilos, at sa bawat hakbang ng ating buhay. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo magkakaroon ng karunungan, kundi magiging mga taong namumuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, maraming salamat po sa iyong banal na salita na nagbibigay ng liwanag sa aming landas at karunungan sa aming mga puso. Tunay nga ang iyong mga salita ay ilaw sa gitna ng aming kadiliman at gabay sa bawat hakbang ng aming buhay. Panginoong Hesus, patawarin mo kami sa mga pagkakataong pinabayaan naming basahin, pakinggan at isabuhay ang iyong salita. Maraming beses na kami ay nagtitiwala sa aming sariling karunungan kaysa sa iyong katotohanan. Linisin mo ang aming puso at tulungan mo kaming maging mapagpakumbaba at handang matuto mula sa iyo. Ama namin, naway ang liwanag ng iyong salita ay patuloy na gumabay sa aming mga desisyon, salita at mga gawain. Bigyan mo kami ng karunungan upang makilala ang tama at mali, ng katapangan o katatagan upang manatiling tapat sa gitna ng mga tukso at mga pagsubok, at ang nanglakas upang maisabuhay ang aming pananampalataya araw-araw. Dalangin din namin na ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong pag-ibig at biyaya. Gawin mo kaming ilaw sa aming pamilya, sa aming simbahan, sa aming lugar ng trabaho o paaralan at sa aming komunidad, upang sa pamagitan ng aming mabubuting gawa ay marami pang makakilala at lalapit sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi
at sa lahat ng aming gagawin. Patuloy mo kaming ipaalala na ang tunay na karunungan at pag-asa ay matatagpuan lamang sa iyo at sa iyong mga salita. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at kaluwalhatian ay aming ibinabalik sa iyo. Ito ang aming taimtim na panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen at amen.